Hello guys, welcome back again to Bertronics TV. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang buck converter or ang step-down DC-DC converter. Magiging specific ang discussion sa switching analysis kung saan makikita natin ang evolution ng inductor current and voltage, capacitor current and voltage, how the switches works, and kung paano natin nadadala ang kuryente papunta sa ating load. Bakit nga ba natin kailangan itong DC-DC buck converter na ito? Paano ito nagwo-work? Halika, samahan niyo kung tuklasin ang operation ng buck converter. Ang discussion ay nakapokus sa large signal analysis at gamit ang switching process para ma-derive ang relationship ng output voltage to input voltage. May mga bagong terms din kayong matututunan guys, katulad ng duty cycle, pulse width modulation, volt-second balance, at mga formulas na karaniwang ginagamit natin para sa switching converters. Okay guys, motivation muna tayo kung bakit kailangan natin bumuo ng isang efficient DC-DC switching converters. May dalawang example circuit ako ng DC-DC converter na ipapakita sa inyo, pero may underlying issues at hindi angkop sa pabago-bagong applications. Para makaproduce ng DC-DC converter, ang pinakaunang example ay ang paggamit ng controlled switch resistance, kung saan gagamitin natin ang konsepto ng voltage divider para makaproduce tayo ng step-down voltage. Pero sa paraang ito, hindi maganda ang efficiency dahil nagkakaroon tayo ng considerable power loss sa ating system. Dahilan para malimit ang energy na naitatransfer natin sa load. Para ma-resolve ang problema, pwede nating subukan ang second circuit gamit ang controlled switching. Dito, pwede nating i-control ang on and off cycle ng switch at kunin natin ang average voltage para sa ating output. Mathematically, gagamitin natin ang integral para makuha ang average voltage. May dalawang time interval tayo, on time at off time, na pwede tayong mag-evaluate para makuha ang average output voltage. Nagkataon, sa example natin, 0 ang average voltage during off time. Kaya kukunin na lang natin ang average voltage during on time. Performing the integration, we will end up sa relationship ng D output to BI equals to D, where D is the duty cycle. Mataas ang efficiency nito guys, pero malaki ang problema sa harmonics, ripple, at transients. Dahil sa mga challenges na ito, kaya tayo naghahanap ng mas efficient at effective na DC-DC switching converters. Isa sa mga example ay ang buck converter. Bago tayo magpatuloy, gusto ko munang ipakita sa inyo ang ilan sa mga important formulas na lagi nating gagamitin para sa analysis ng DC-DC converters. Una, ang periodic function, f of t equals to f of t plus a period. Kasi most likely, ang switching cycles ay laging periodic. Sumunod ay ang switching period na binubuo ng on time plus off time. Next ay duty cycle. Ito ang ratio ng on time natin with respect to our period. Next, yung on time na pwede nating i-represent as the product of our duty cycle and period. Then, the t of time, which is equal to the product ng quantity 1 minus the duty cycle times the period. Next is the general formula for getting the average of a given function. Kailangan natin ito guys para dun sa ating average voltage ng inductor at average current through the capacitor. Sumunod naman ay ang switching frequency Fs, which is the reciprocal of our period. Para naman sa inductor, ang unang importanteng formula ay ang inductor voltage V sub L equal to L di dt. Sumunod naman, when we integrate both sides ng ating inductor voltage, makukuha naman natin ang inductor current, which is given as the integral of the voltage in one period interval plus the initial value condition IL of 0 na madalas namang isineset natin sa 0 para sa DC-DC switching converters. Okay, ito importante ito guys. Para sa lossless energy transfer gamit ang inductor, yung average voltage natin across the inductor must be equal to 0. Gamit ulit ang interval,
I-integrate natin ang voltage at 1 period interval. Tapos, i-divide natin over a period para makuha natin ang average at ang result should be equal to 0. Dito papasok yung concept ng volt-second balance. For the capacitor naman, ang una nating formula na dapat tandaan ay ang capacitor current given C dB dt. Pag nag-integrate tayo both sides, ang makukuha naman natin ay ang formula ng capacitor voltage given by the integral formula. Meron ditong initial value condition pero iseset lang natin siya ng 0. Para sa lossless energy transfer, gamit ang capacitor, yung average current flowing naman sa capacitor must be equal to 0. Ito ay gaya ng concept sa average voltage ng inductor na dapat ay equal sa 0. Tandaan natin itong mga formulas na ito guys kasi yan ang madalas nating mga gagamitin. Okay, from the challenges na meron tayo dun sa unang dalawang circuit, tingnan natin kung paano natin mabubuo ang isang buck converter. From the circuit of a controlled switch resistance and controlled on and off switching, nakita natin na pwede tayong magkaroon ng step-down voltage. Yun nga lang, ito ay nagresulta sa problem ng efficiency, pulsating DC output na may malaking problema sa transients and harmonics. Okay, maglagay tayo ng inductor filter para ma-smoothen natin at linisin ang ripple at harmonics ng kuryente. Pero, pag naglagay tayo ng inductor, ito ay magre-require ng isang component para hindi tayo magkaroon ng discontinuity sa circuit. Yung inductor current kasi will build up kung naka-turn on ang switch, sa ngayon represented siya ng MOSFET, at kung mag-turn off naman, the current should continue to flow pero hindi ito mangyayari kasi wala tayong complete circuit. Ang solution ay maglalagay tayo ng diode, ang tawag natin dito ay freewheeling diode, para magkaroon ng continuity at closed circuit path sa daloy ng kuryente. Para naman mas ma-smoothen pa natin ang voltage ripple, maglalagay tayo ng capacitor filter at alam natin na ang capacitor ay hindi nag-aalaw ng biglaang pagbabago sa voltage, so ito ang nagbibigay ng additional filtering para magkaroon tayo ng smooth current and voltage ripple sa output. At ang nakikita nyo ngayon guys ay isang buong buck converter circuit. Okay, ready na tayong pag-usapan ang buck operations on switching cycles. Showing you again our buck converter circuit, then followed by the equivalent circuit during on time, at ang equivalent circuit naman natin during off time. Ang analysis natin ay gagawin natin sa steady state condition kung saan yung mga waveforms na ipinapakita ko sa inyo ay ang waveform ng ating PWM driver, inductor current, inductor voltage, capacitor current, and capacitor ripple voltage. Again, para sa ating PWM, meron tayong on time and off time at ito yung bumubuo ng isang period. So let's start the discussion during on time. And makikita nyo dito yung ating complete circuit. During on time, ang switch FET ay shorted at ang diode natin ay reverse bias. So ang KVL natin will be input voltage minus inductor voltage minus output voltage equal to 0. Then, i-rearrange natin ang formula at i-substitute ang inductor voltage equal to L di dt. We will have this equation. L di dt is equal to input voltage minus output voltage. Ngayon, ang gusto ko lang matira sa left side ay yung aking ripple current. And by doing that, kailangan ko i-transpose yung aking delta T at yung L sa right side. This will give me delta I on or ripple current during on time equal to quantity B input minus B output times the delta time over L. Sa ngayon, alam natin guys na ang delta time na pinag-uusapan natin dito ay ang T on time. So we will substitute. Looking at the waveform guys, ito yung ating ripple current during on time. Makikita nyo rin guys na ito yung charging state ng ating inductor. Okay, let's continue para naman sa ating off time cycle. During turn off naman, ang switch FET ay mag-o-open, then dahil ang kuryente sa inductor will continue to flow at the same direction, ang positive current at the anode of the diode will force it to be forward bias. So ngayon, close ang ating diode at ito ang equivalent circuit. Ang inductor voltage natin during this time ay equivalent sa negative output. Therefore, ang KVL ay inductor voltage
plus output voltage equal to 0. I-rearrange uli natin ang equation and substitute the inductor voltage equal to L di dt. We will end up to be having L di dt equal to negative output voltage. Then again, ang target ko ay ma-retain sa left side yung aking ripple current during off time, and I will be having ripple current during off time equal to negative B output times the T off time over the inductance. Going back to the waveform, marirealize natin na ang ripple during on time ay equal sa ripple during off time. Okay, ngayon papasok tayo sa concept ng volt-second balance by equating yung ating ripple during on time and off time as we can see on the waveform. Substitute the formulas that we have derived during on time and off time, and then yung ating T-on will be represented as duty cycle times the period. Yung T off time naman will be equivalent to quantity 1 minus D times the period. Makikita rin natin na makakancel natin yung L. Then yung remaining equation will reveal a volt-second balance condition. I highlighted this one to show you that the volt-second condition during on time is equal to the volt-second condition during off time. So, by simple algebra and distribution, we will end up having this equation. And by further simplification, we will end up that our input voltage times the duty cycle is equal to our output. Therefore, the relationship of our output voltage with respect to input is equal to duty cycle, and as you all know, duty cycle is also the ratio of our turn on time over the period. Okay, now na alam na natin ang large signal transfer function of a buck converter, I think we can end up on this video, and samahan nyo ako guys sa marami pang discussion sa buck converter sa mga susunod na videos. I hope that you will like my videos and will continue to support and subscribe on Bertronics TV. Bye bye guys!